Ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa tanan, ilabi na sa atong mga bag-o o mga karaan, mga suki na to nga nagasunod kanunay sa atong programang Luda Biritas. May hapon, karong adlaw nga Lunes, una kini nga episode sa makatulo lamang nga inunta pagpadagan sa atong nga programa kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Karong adlaw pizza 29. So morning unang adlaw sa semana sa atong first episode sa programang Luda Biritas. Ang atong contact number nga akong irekomendar, ilabi na katong tag-as nga mga pautana diri ta unahon, 0917-704-3210 sa mga pautana ng inyong iduson ha. Ako sublion 0917-704-3210. Ang ikaduha nga contact number 0926-7702-557. Kini makadanggol-danggol ni sa dili kay tag-as nga mga pangutana. Kay sagad sama nining ako karo itakol putol mga nene no. Gumikan lagi kay dito man sa gamay na to nga capacity sa atong cellphone munang dili kayo makadawat siya sa taas nga mga pautana. Kini nga contact number mao ning mosunod 0926-7702-557. Ako sa ipahinom daw ang Facebook na asab no. Makadawat kita og mga pangutana using o ginamit ang maong Facebook o daghan kayo ang mga nandan nato nga mga nagsunod nga aron nga makadritso sila sa ilang pagpadangat sa pangutana. Dritso sila sa 0926 or using sa atoan nandan nato nga Facebook. Pwede ha. Ato na nga ipasabot sa atong mga suking na tigpaminaw. Kaya lang ha. Kaya ako wa na ko ma-monitor, wa na ko ma-open pa ang ato ang Facebook para nga maduso ang inyong mga pangutana. Okay? Dala sige, naka-ready na. Naka-ready na ang ato ang contact number na to diri sa Pikas. Okay, sa dili pa ta mutakol sa primero nga pangutana, ako ipaibaw de kaninyo sa makusapan no. Ako ning ipahinumdum de kaninyo nga kining ato ang programa doon na tayo YouTube channel o sa Luda Biritas. So kung gusto mo mag-review, i-review lang, tanawa lang kay taas man almost maghapit usa ka oras ang ato pagpadagan sa programa. So pakitanaw lang sa YouTube channel, ma-locate na to na pinagi sa pag-type sa Luda Biritas CDO. Okay, pagtuplok ni mo na manggawas dayon ang tanang episode. In kaso gusto mong mag-subscribe kay wa man ipugsanay, in kaso lang o gusto mong mag-subscribe sa mao nga programa, i-subscribe unya paki-like and share pod no kay aron nga makatabang ta sa atong mga hingtungdan katong mga salakton nga pagasulti wa gid sila hanaw kabahin sa mga issue or mga balaod nga karong gautaw-utaw sa kahanginan nga kuli kayo masabtan sa atong mga kaigsunan diha pwede no nga maka-review mo
og inyo masabtan og mayo kay binisaya maning ato ang pagpresentar sa ato nga programa. Dito maglangan na may unahon na to ay mga musta sa ta ni Ma'am Faye Mondia kay bawo ko nga busy siya nining hapuna, no? Maayong hapon nimo diha ma'am uban sa imuhang tibuok nga pamilya, sa imong mga apo, no? Sa diha sa imuhang ilabinabi kay hapon karon ting eskwela sa mga apo na to karon. So pagtungas na mingon man dayla usay makaon dia no. Ina naman ang ato mga apo mamaraig man na unya dayon og naiyang ilang savings nga gikan sa ilang eskwelahan palit ding maruya nga naa sa ilang agianan, di ba? Mo na sagan na tumatan-aw ba? Unang pangutana, suri-suroy ni Libs Motovlog. Noda Berita, Sir Frank, good afternoon. Ask lang ko, nagdeposito ko sa bangko, kayahay ba? Og nagloan pug ko sa bangko nga ako ang gidepositohan. Pananglitan dili ko makabayad, naabay katungod ang bangko nga modedak sa akong deposit. Kinahanglan dunay clearance gikan nimo. Mag-communicate man ni ang ang bangko nga i-credit ang imuha dito sa utang. Dili man ni siya automatic na ay inyuhang sort of agreement or kontrata. Dili siya makabasta-basta nga pagkatingalan nimo nga na minus, mingon ka, hala, na minus man, gikuan siguro ni, galibog ka na, no? Dili ka maglibog, kay paybaon ka man nadaan, ay apan nimo na, or ay pangakuan ka ng imuhang existing deposit diha mismo sa bangko. Sa laktod, ang bangko, dili makapangahas, basta-basta o credit, dito sa imong outstanding utang. Di siya pwede, or dili pwede ka na ilang i-practice, unless kung ang depositor nahibaw o ipapirma sab siya. So, ay kabalaka, no? Ay kabalaka, may tungod na kay mahibawan man na. Nga naman, nakapangahas sila kuha, di na pwede. O, dili na siya pwede. Okay, kantong pangutana, iyato ni Suroy-Suroy ni Libs Motovlog. Rodney Rock'n'Rolla, mga kuan na to ni. Kinigod sila mga vlogger man ni. Kunya, ug naay magsaag-saag asa dapit sila makapaingon, mag-sharing sila ba? Naay mga mutungha nga mga pangutana, kugi pod sila mo jot down o i-report ni sa ato nga pagpadagan sa programang Noda Veritas. Alright, si Rodney, Noda Veritas, Sir Frank, naabay krimen may tabo kung ang usa ka 18 anyos nga lalaki nakigilawa sa 16 years old na bae. Kaya naamay ko'y nabasa nga balaod nga giubos kuno ang edad from 18 to 15 ba bato, not sure, ingon pa niya. Walay krimen unless kung ang babae nagreklamo, no? Kung panalitan ingon siya nga gi-rape sa ato pasupak siyang kabubuton, kunya dunay kusog nga gigamit or dunay mga maneuver nga gihimo nga siguro tinuntuhan ka kanang gihubog ka kapahimudsan ang imong pagka-inosente, naa na krimen mahitabo. Pero kung panalitan nagmalipayon mo, no, nag-uha kamo diha mismo sa kilid-kilid na wala gi krimen mahitabo na siya kining Mr. Rodney. Unya da yung sekreto ay kuan ha kana na. Lain na sab nga istorya. So per se base sa imuha nga pasabot nga pangutana, walay krimen may tabo kung panalitan ang 18 years old na kigilawa sa 16 years old. In fact, kini nga edad, no? Kini nga edad part ubos sa atong civil code sa law on marriage, no? Kanadto sa ato ang karaan nga civil code, nagatugot nga bisan nga ni og 13 years old pwede na makasal. Pero dugay naman to. Gibag-o man ang governing rule karon or balaod kabahin sa kaminyoon na atanan na hanok sa Family Code of the Philippines nga ni take effect August 3 of 1988. Okay?
Sige, gikan ni Oliver Ampong Nalwal, Nuda Berita, Sir Frank, pwede ba masumbong ang barangay official nga dili on time ihatag ang senior citizen pension? Dili saboy, dili ni siya pwede. Pananglitan sa pikas na barangay na release na ilang pension apan sa imong barangay barangay ka na sakop wala pa ma-release ang pension usa ka senior. Unsay pwede ikaso nila nini? Dili pwede kasuhan. Kay kini nga kwarta god ilabi na sa ingon ni mga pension dili ni lokal. Oo, naay national office nini pinagi sa DSWD nga maoy maga-monitor, maoy magadala sa kwarta, maoy mag-schedule sa payout asan dapita ang ipanghatag nga pension. So dili angay natong basulon ang mga pipila ka mga tundan or barangay official nga dili on time gahatag. Busa nga ni kining atong mga pensyonado say magsigan na ilang kalimutaw nga dugay bagyo kayo dito sa lain kanang nahuman naman kuno. Naa na sila schedule, sir. O na sila schedule. Gumikan lagi sa kadaghang mga recipient o niya atong mga empleyado sa DSWD dili kayo makakup up gumikan sa ilahang gidaganon nga gamay ra sila, no? Muna nga doon na schedule sa payout nga nanapitsaha dito ko, napitsaha dito po siya, ingon na, no? Kay aron ma-distribute, not necessarily on time, kundi ma-distribute kay siguro doon ay ubang rason nga duol ba, kapag niko nimo pikas na nga barangay, so dito ka na saab, no? Or dili ka malahusan pag distribute sa pension sa pikas nga barangay kay gaulan unya wa pag itulay ala na magsalom-salom ka pag cross sa maong suba. So lisod kayo. Huwat na lang ta. Walay crime nga nitabo na ang atong mga barangay official kay sila instrumento man lang sa national office nga molalay og mutabang sa pag-distribute atol sa payout ang atong mga barangay official. Okay, so si Oliver Ampon Ber, salamat kay Gabera. Si Mang Fio, basta kay nakauna na ko niya. May ngapon Sir Frank, kaulan nun. Dinhi, medyo late ko sir kay nanganak man good akong rabbit. Hala, kinirabang rabbit, kugi, productive ra ba kay? Daka ba kay binuhi de ma'am? Kay nanganak man good akong rabbit. Ako pang giplastar, naunhan ko nimo. Correct. Thank you sa pag-acknowledge, Permi. God bless. Oo. Right, sige, may hapon. Katong ato ang lain nga fe, tuwa pa man to sa Perth, Australia. Murag kining wa pa siguro to makabalik sa Pilipinas. Kay otherwise, mag-text magito siya. Di mo na ko malimtan ang ngalang fe kay tulo ka fe ang suki natong tigpaminaw dinhi sa ato nga programa. So Ma'am Fe, salamat kayo pero kanang rabbit nakakaon naman ko karning rabbit. Okay, gipakaon sa tilaway nga na bay. Lami lagay na bay. Unya na may kuan. Kaning unsa ni kining ilimnon gamay ba. Siya pala hubog na sir. Dili oy, tikmi lang ba? Tikmi lang. Tikmi. Lami ng rabbit. Okay. Throwback ni John Macas. Ingon pa niya. Sir Frank, di ba sir naa na may balaod nga automatic mapriso ang usa ka hingkod sa pangidaron na lalaki kung pananglitan magkaminyo siya sa usa ka minor di edad og nagkaanak og abati sumpay nini oy. Nataas man din kung panalitan magkaminyo siya sa usa ka minor di edad o nagkaanak pa sila maski gitugutan pa ni sa ginikanan sa minor di edad na bae nganong daghan pa man gihapon laging minor di edad na bae nga nagkagaminyo sa mga maas na laki rong panahona o wa man pangpresuha. Muning magakitabo. Actually, kung minor de edad ang babae o niya majority age ang lalaki, walay krimen na tabo diha. Walay krimen.
Gawa siguro kung gilugos siya. Okay. Ang epekto nini sa kaminyoon kung minor de edad, ang babae o niya majority age ang lalaki, pwede i-annul, ipadeklarar sa korte nga null and void ang kaminyoon nilang duha sa majority age nga lalaki o sa minor age nga babae. Kay supak man sa balaod, kay ang atong Family Code of the Philippines nagatugot nga sudat ang kaminyoon mahimong valido labing minus 18 anyos pataas ang pangidaron. Ilabi na sa babae. So kung makasakay ka sa 18 years old, no? Ang requirement lang ni ana nga dunay parental consent. Sa lakton nga pagkasulti, nagamando ang family code nga kon ang babae nag-edad og 18 anyos, dili na siya pwede automatic nga kasulon pod sa pari. Naay mga requisitos nini ug ang usa ka requisitos ubos sa to family code nga mag-edad og 18 years old, kinahanglan dunay parental consent gikan mismo sa ginikanan. 18 to 25 years old. So kung nag-edad ka og kining 18 pataas, no? Up to 25 kung wa ko masip or 23 na parental consent. Unya from 23 years old up to 25 dili na consent. Advice na ang gikinahanglan sa mga ginikanan. No longer a parental consent but it is already a parental advice. So dili kayo kuyaw, no? So unsa may tabo ni John kung panalitan si babae minority age wa pa makabot og 18, no? So ang epekto sa kaminyoon null and void. Okay? Automatic ba Sir Frank nga kung panalitan minority age ang maong babae below 18 years old, automatic ba nga null and void ang among kaminyoon? It is as if nga way kasal nga nitabo. Dili na siya automatic. Ipagi-pagyapon na sa korte o muhangyo ta sa korte nga ideklarar ang kaminyoon null and void from the very beginning. It is as if no marriage at all nga nitabo tali sa usa ka lalaki o usa ka babae. Taas pa ng proseso. Taas po ng proseso. Naay uban, no? Naay uban mga exceptional, no? Nga minority age ang babae. Unya nahibaw gud ang ginikanan, no? Kay ba ka ba nga naay mga uso karon nga ipang fake ang mga edad para lang mapakasal? Wa siguro ka kadungog nana pero man ang pipila ka mga modus sa pagkakaron. Alright. Na karon ideklarar nga null and void. Korte may magdeklarar. Naay uban after 5 years sa ilahang panagpuyo, mura ba og napasagdan nila. Wa sila magingon nga, ako biya ha, gikuan ko nimo ka na minorize. Wala na siya, ilabi na kohon after 5 years. No? Nagpuyo sila, mayo ilahang relasyon, mayo magina kay pagkasal kanabang dili gubot ang ilang pagpamuyo, no? So kanang gidugayon sa ilang kaminyoon 5 years. Unya aware ang maong babae nga siya mismo gikasal nga minor ang iyang pangidaron below 18 years old. Kung nikapas sila sa 5 years sa ilahang panagpuyo, gatawgon na sa balaod nga ratification. Amot ipasabot na nga murag gidawat na sa babae nga dili na siya argibyado. Dili pod makadeklarar ang korte nga null and void kay wa mi nidagan dito sa korte nga ideklarar kay null and void among kaminyoon. Maingon sila Senyor Ruiz, wag ko makaunahon na nagreklamo kay sige malaming palami-lami after 5 years mao na. Nanay among anak kasunod ang edad.
Kugi kayo. So, wala na. It's water under the bridge. Wala na siya. So, moran John, kay abi ni John, kriminal ang pagkigminyo og minor age. Siya daghang kunong naila, nahibawan nga kuan niya, wa man kuno lagi preso. Wa, gusto niya ipapreso. Ayun na lang po, Junoy. Sige, salamat kayo ha. Si John na makas man to maas na iyang kuno last niyang statement nganong daghan pa man gihapon laging minor de edad na bae nga nakigminyo sa mga maas na laki rong panahona ug wa man pangpreso. wala o nagakauyon sila. Nagakauyon. Gikan ni September go. Nuda Biritas, Sir, Sir, asan di ay ka pwede masumbong pananglitan na akay ma-encounter nga government employee nga dili ka tagdon sa imuhang appointment sama sa bastuson kag tubag minalditahan ka ug uban pa dili maayo nga pamatasan sa usa ka ahensya sa gobyerno asa ka mudangop ani. Job order dias mayor. Now, kung regular employee, government employee, kinahanglan mag-execute kag affidavit sa pagpamatuod nga mao kana ang treatment nga imo natagamtam gikan sa usa ka government employee. Kung naa kay witness kay giwarak-warakan ka panalitan gumikan sa binastos ka, naa ka may witness, makadugang ka nagibukaton sa imong mulo o reklamo batok sa maong government employee. Pangutana, asa nato i-file ang ato ang bagutbot o reklamo batok sa usa ka government employee? Adto sa Civil Service Commission. Adto, pwede ka dito sa sa Civil Service Commission i-charge nimo kanang lalaki or babae nga way batasan nga nagtagad nimo diha. Ang mulo dili verbal. No? Kitagaan man og due process ang pikas katong binastos nga government employee. Ipa-explain man pud na siya. O ipa-explain. Now, imbestigahon dayon kay na may lang hearing officer ni ana. Ang hearing officer mo determinar kung sa iyang pagbasa sa mulo o reklamo nasabot or iya baka or mismo nasabtan niya nga duna kagyoy valid nga reklamo batok sa mao nga government employee. Kung makitaan nga balido ang imong reklamo batok sa maong government employee nga gibinastos ka, no? Na kontento ang hearing officer ni ana tungod sa supporting affidavit nga imong gi-submit pod at the same time. Unya notarize nga mga affidavit. So pag-exam niya, pagtanaw, pag-evaluate niya nga dunay valid nga cause of action nga imuhang gipadangat batok sa maong government employee, sila na dayon ang magpantang og order. Ang first penalty kung wa ko masayop depende sa gibugaton sa sala nga gi-file batok sa nagbinastos nga government employee, suspension. No, pero magagad lang pud ni sa discretion sa hearing officer. Pwede man i-suspend for kining 30 days, pwedeng 6 months, magagad na dayon na sa maong hearing officer. Naay mga instances nga ang mayor makapantang og disiplina usab, no? Pero samot mas maayo tong tuwa dito sa Civil Service Commission, ilabi na kung you are talking and you are complaining against a government employee nga civil service siyang eligible. So the more nga dunay jurisdiction ang Civil Service Commission. Ang mayor, limitado ang gahom niya sa pagpantang og administrative action or disciplinary action ang mayor.
Ang mayor, limitado lang sa 15 days pag-suspender. Oo. Kaya kung maghinubra ang mayor sa pantang o kining number of days of suspension, ang empleyado nga suspendihon pwede maka-file og motion for reconsideration or appeal direkta gikan o diha mismo sa opisina sa Civil Service Commission. Okay? Sige. Naagide ini ning mga batasan, no? Ilabi na kanang giaway sa iyang uyab nga pag-text niya wa mag-reply. Unya dayon na miss sent pa gyud nga ingon nga I love you to. Ha? Alang-alang. So ang uyab makurat yun. Si I love you to. Nga wa mo away gyud, away. So naatlan nga nagmulo ka, nagreklamo ka, wa ka bali-baliha, gisingka-singkahan ka. Balik ko niya. Di ba? Naingon na. So maaway gyud. Sige, mo na atong pamaagi ha. Sige. Kajot. Okay, dara. Okay. Rodney Rakinrula. Sir Frank, di ba si Ma'am Fee taga Pualas mana? Mangutana unta ko niya kung nahuman ba ng usa ka resort diha sa Purok 5 kay mo attack ko diha og maghimo og vlog. Ang ngalan sa resort usa ka Latin word. Unsa ka nga pinulungan nga Latin word, no? Amo to nakaibaw ba si Ma'am Fee niya ini. Daghan naman go bisag asang dapita karon part, no, nagpasad ang mga resort. Tinuod na. Okay, si John ibalik additionally sir sa akong pautan na sa NUDA. Buot pasabot sir, pwede di ay ko magminyo ani og minor di edad. O nga nung magsabot-sabot mo. Pero di mo makasal. Di mo makasal. Additionally sir, sa akong pautana sa NUDA. Buot pasabot sir, pwede di ay ko makigminyo ani og minor di edad basta naalay panugot sa ginikanan. Pero ang inyong kaminyoon dili balido. Kanang giingon ako nga nagpuyo na sila, gikasalo sila, kay gilimdan ang pare. Pagpangutana siguro sa pare nga, ang Ginoo na kaninyo, pila ba imong edad, ma'am, nanalugar. Nya, nahinaka niya pagsulti nga, 18 years old, padre. Pero in truth and in fact, dili di ay. Pero nagpuyo na sila for about 5 years. Sa to pa nga dili lugar sila kay usahay god ang rationale ngano nga bantok-bantok na og hunahuna ang 18 anyos god ang ilang pananaw nga kining 18 years old bantok-bantok na nig hunahuna ikumparar sa 17 years old. Okay, so pwede sila makasal for as long as na ay parental consent, na ay approval selbi sa mga ginikanan. Naiuban gimagic, pero di na sila magreklamo pa. Ilabi na kung nilapas na ang 5 years. So, it would directly and indirectly amount to ratification of the marriage. So, di na sila magreklamo. Ang tinuod lang, no? Daghan ko, nakasaksi man ko mga kasal nga ingon na mga bata pa. Nya dayon a few years after naagyapon sila, plastada gyapon sila. Ay man, kung naa may mga instances gumikan kay bata pa og mga pangununa, mga yabag gini sila daan. Palami-lami lang nilang hinuna diya nga. Ay, kadugay ba gyud magabi nana ba? Sige. Okay. Amo to kay bawo ba si ma'am Latin word kuno. Si John ingon siya nga pwede na kuno siya makigminyo og minor de edad. Naaranay mo John. Kay ako imbitahon ko nimo nga ipagmaninoy na magununa sa kugmayan na nga pila ba ka edad nini.
ako'y magsukit-sukit ni Junjun na ako hunghungan ako sa Jun sa man imo diyan binuang ni o sabi niya diniyos kini imong pagpakasal kay basig binuangan na nimo na ba dili na mayo gabaan tanana ha Junjun kining wala pa di abi na ko og minyo ka na Jun ulitaw pa din is John siguro ad gyud nga at this early magpakasal ka na kay basig mga hurot atong buhok ba pagaedad-edara na so karon okay kay na pay magkuptan sa atong asawa di ba Tingog sa kabaguhan Radyo Ultra Okay, ipadala ng inyong pautan na huwatan ako ha. Gikan ni September Go. Sir Frank, regarding sa pautana ni Junjun Macas Jr. Wala ka. Sa tinuod lang, na ako'y nagustuhan na minor sa nga minor sa una. Apan wa ko mipadayon og pakigminyo kay masuko akong mama kay bawal daw mapriso kuno ko kay minor di man ka mapriso minor de edad depende kung doon na i-file nga sumbong depende og unsa nga sumbong di ba kay daghan mag-ayo sexual harassment criminal na so mo siguro nang buti pasabot sa mapriso kung imong tinuntuhan unya it will amount to a crime nga gatawgon na tog sexual harassment no delikado unya kanang gitawag nato nga kuan katabanon silbi nimo pero ko makukadungog nga dunay napriso nga gitaban okay kun gataban na sila gakasinabot man na sila di ba so dili po na maingon nga abduction. Kaya gakasinabot man sila. Di ba? Kundi ada yung maingon nga ang ginikanan sa babae. Unsa man naman siya, Dad, me, abi ni mo Dad, me, love yun ako si Junjun. Sao man ni mo na. Di ba? Di ba? Madayon. Sige. Sir Frank, regarding sa pautana ni Junjun Macas, sa tinuod lang na ako'y nagustuhan na minor. Sa una, apan wala ko mipadayon o pakigminyo kay masuko akong mama, kay bawal daw mapriso kuno, kay minor pa edad ang bae. Busa, nangita na lang kog lain. Mas maayo pa. Nangita. Nakakita ka na. Okay. Ingo niya nag-react si Junjun Macas siya lagi Sir Frank nang nipis na ni akong buhok Mangingon ako, dali na diha. Usahay good pod, usa sa mga ihardol na to, no? Nga makahasol, makahinder silbi, makaalanganin sa desisyon sa atong pagpakasal kay naaman lagi uban nga abi ni mula ingon ang babae lugar. Kuan lab akong agaw gikasal sila 5 ka bukbaka lab gitumba. Ang makadungog ka na unsa man nimo pag-secure bisa siguro ko sa kabuk tiil sa baka maglisod ka. Di ba? Mura og malisang ka na. So dili na lang sila magpakasal. Di na lang ta magpakasal. Puyo-puyo na lang ta. Oo. O man po isipa nga supaks balaod ang pagpuyo-puyo. Wala na. Magpuyo-puyo ka. Pwede unta gud kamo magpakasal pero ang biki lamang kay wa pa mo makapangandam sa inyohang pagpakasal. Pero as far as kanagitawag nga legal impediment is concerned, absent yun na. So pwede good. So puyo-puyo lang sa. In fact, wa mo pasagdis balaod. Ang balaod nag-ingon nga, kung magpuyo-puyo mo, ang mga napanagian ninyong mga butang, mga kaptangan, panahon sa inyohang pagpuyo-puyo, kung magbuwag mo,
tunga. See? Gi-recognize di ay amot ipasabot nga wala lugar ipanghimaraot sa atong balaod nga ang pagpuyo-puyo ni John o kinsa kanang minor de edad supak sa atong balaod. Gitugutan man. Kanang legal impediment it includes edad. No? Kung nagpuyo panlitan si John og 18 years old above, puyo-puyo lang ni John ha. Okay. Kaya wa may legal impediment. So, ang property relationship sa inyong pagpakasal nga walay babag, magtunga din mo. So, kung doon ay makinas panahi diha, nga inyong napondar, gabson ninyo ng makinas panahi. Tungaon ninyo. Okay, co-ownership man, tunga-tunga man. Okay, sige. Si Shirley Alvarez, good PM Sir Frank, listening. Okay, Ma'am Shirley, salamat kay sa imong pagpaminaw ha. Kini among gisgutan mga minor de edad. Oo, for adults only unta ni dapat. Unya, good morning, good afternoon po ni Inkagan Insin. Si Leila Lynn Balihos, Aguila Balihos. O sa ni sa, kung typical ni siya nga ginas panimalay nga very industrious. Kanang makugi, dali kayo makahunahuna nga makakita siya og income. Munang ganahan ako, no? O dili pa rin ang uban nga musuroy dito sa silingan. Abi ni mo Mari. Unsa man di Mari, unsa may balita? Na. Dako bigag ayo. Murag 3 months na ang anak ni Big Soto, Mari. Bagko pa na ha. Last week pa na, Mari. Nga gi anak ni kinsa na iyang kuan, Pauline Luna. Oo. Pero makita nimo sa picture, Mari, kay gi-flash man sa TV. Sus, mura nag 3 months, Mari. Di ba? Mama ng mga marites karon. Mama ng mga marites. Kato ba si kuan ba? Nakadumdum ka, Mari? Kato bitong kuan ka ng naiiyahang kauban sa Itbulaga ganito. Nga wala na ron. Uy, mo ko na itong uyab. Ahay, ning kalibutan na, oy. Sani? Miami Tans is watching. Sige. Si Wirutan. Sige. Salamat. Thank you. May hapon ninyo diha. Dinapita sa Italy. No? Sa Italy ni siya. Sige. Mayo nga hapon o regards na lang ko sa imuhang palanggunggong. Alright. Dito maglangan lain nga hatagan na ito pangutana. Basahon na ito ning pangutana part. Ang linya ato na ang gi-announce 0926-7702 o 557. Ang lain na ito nga available nga contact number nga bisan og 5 pa ka kilometro ang inyohang pagbatbat sa problema. Madawat gyapon, no? Maone 0917 704 3210. Pasensya kani ako nadawat nga putol-putol. O mo nang galibog ko ba? Dira putol nga ni dinhi namatay akong bana March 30, 2018 na ay balay namo sa Tagum City na natukod June 11, 2012. Thanks, God bless. Up and down ang balay, concrete tiles na ako og CDO. Dahil putol. Ako, gakabalaka ko kay basig-gasiga na iyang dalunggan karo nga gapaminaw nga kano sa baka mabasa tong akong gipadala kay gusto na ko clarification. Maglisod po ko tibuok sa iyang gipresentar nga pangutana kay maglisod magyug ko kay putol-putol man mo nang lisod. Oo. Kadeng jud lang ha. Nakadot. Ingon ni Wirutan walay palagunggong. Wala kuno'y palagunggong. Okay.
ha? Nuda Berita, sumpay sa akong namatay akong bana March 30, 2018 na ay balay namo sa Tagum City natukod June 11, 2012. So, in other words, 6 years after namatay ang bana. Thanks, God bless, up and down ang balay, concrete tiles na ako og CDO karon dala nako ang document sa among balay ikaduha nga asawa. Siya may ikaduhang asawa siguro. Okay. Mo man ni akong giwatan asa bang pangutana? Basin ang iyang pangutana, ako may tagiya. Natural, ikaw may tagiya. Kaya ikaw may nabilin. Ikaw may buhi. Oo. Siguroon lang nimo nga kanang inyohang balay nakapangalan na nimo. Nakapangalan na nimo. Kung house and lot man panalitan, atong unahon nga kanang mao nga gitungtungan sa inyong balay, titulado ba? Kaya kung maingon ka nga dili titulado, maglisod ka. Di ka basta-basta makaangkon. So kung sigurado ka nga imo ka ng balay uban sa imong bana, no? Imo nang patituluhan sa imo nang nga pangalan. Okay? So imo nang patituluhan aron mabalhin ang pangalan sa titulo sa yuta diha na nimo. Kung panalitan ang maong titulo sa yuta, original Certificate of Title, OCT. Alright. Unya, kung matituluhan na ka na, ubos sa imong pangalan, kay nagbayad ka na og buhis, inheritance tax, or kanang gitawag nato na there's another term for that sa bag-o nga kuan. Kining estate tax ang tawag sa bag-o nga term, no? From inheritance tax, gibalhin na ka na sa estate tax sa pagkakaroon. Now, pag humanin mo nagbayad sa buhis, bayad ka tanan-tanan, tinguhaon nimo nga marehistro ka na ubos sa imo ng pangalan. Sundon lang nimo ang tanang mga panugon gikan sa BIR, kay magbayad ka man og buhis sa BIR, apil na diha ang estate tax o ang gitawag nato og documentary stamp tax. So imo nang siguroon nga makomply para na akay property nga matumbok nimo nga nakapangalan sa imuha. Ha? No, sige. Ako tagbaw ko og analyze sa imuha nga pangutana. Wa mo gyud pangutana ang imong gisulti diri. Munang galibog ko ba nga unsa ba ka kini for my information ba ka nga hapit na gamay lang na isulti nga ibog ka Sir Frank wa kayuta murag kainan nun ay kaingon na siguro ang dating. O na ako no iya nadala na kuno ang mga sa to dokumento. O sige. Mura na ang akong ika-suggest kung panalitan gahuwat ka nga usabay mahimo na kong suggestion para nimo. Mura gina patituluhi para nga dili ka na mailog ang imong property. Nga naman, ni akagod diri sa CDO. Nya pagbalik nimo dito basin og dunay nanambo dito sa imong balay nga kining unsa di ato na ikaw pagipauntan na unsa ato nga imong manang balay. Di ba? Nya kuralo nimo. Ilabi na kay dili ka kanunay mag-adtuan sa tagom. Kuralo nimo na kay mao man na ang bugtong pamaagi nga malikayan ug makalikay ta nga why mo taak sulod sa atong property or informal settlers nga musod lang dito kay magpuyo kay ilang paminaw ilan na di ra ba? Di ba? So ariglahan na ha? Sige kadjot ato ning iganid na to pagbasa kay basin kuan palong man mabalik ra na. Okay, niya ilang pautana atong hatagan o pagtagad sila ni Junjun Maka, sila ni Rodney, silang Oliver, ni September,
go ni suri-suri ni Libs mo vlog. O sige, basig doon na mo ilain nga pangutana nga inyong nahagpat diha samtang ka bagdoy-bagdoy mo. Mga vloggers maguni sila part. Kadyot lang ha. Ay po ni sila kay lakawon man so makahagpat gyud ni sila og mga balita. Sir Frank, good PM. Wala may Nuda Veritas. Itaod-taod na akong tigsunod ning imong programa, sir, ang Nuda Veritas. Oy, salamat gyud kayo oy. Veritas, apan pwede ba mangutana ako kanimo, sir? Oy, mutana siya, kulbaan ka NBI siguro ni. Tungod kay bisan ang uban nga mga tigpaminaw o tigsunod ning imong programa, wala pa mahibalo ni ini. Aniyay akong pangutana, sir, binisaya ba kining mga pulong nga Nuda Veritas? Dili. O Latin nga word kini siya. Ang Nuda Veritas, ang bot ipasabot niya na kuan, naked truth. Hubo nga kamatuoran. Munang bot ipasabot Nuda, di ba? Usahay mo, naay madunggan na to sa lida sa sini nga nude ang babae nga kita gito iyang sampot nga kay ang naka-cover sa iyang sampot katura nga sihag kayo nga di man sa to habol amo to unsa ito i-describe na no nude lugar kadunggan nimong mga pinulungan sa mga bagets karon mo nga English inontang translation sa nuda. Nude meaning hubo. Hubo. Unya ang veritas, truth. Kamatuoran. Lain po ng veritas, libirabit bus nga naa diha ga taplak diha mismo sa Xavier. Diha sa Divisoria. Lain sabda ang kahulugan ana. Kini atoan Nuda Veritas. Naked truth. Asa naman to? Diyot na putol. Okay. Ako nang natubag ha. Kanutan na. Binisaya ba kining mga pulong nga Nuda Veritas ug unsa ang kahulugan ni ini? Ako nagitubag ha. Hubo nga kamatuoran. Na wag kita cover ba? Kung yun, hubo kita mas ginawa. Bahalag makita ng katawil-tawil diha. Kahulugan ni ini og spelling hasta ang spelling ang spelling sa Nuda Veritas NUDA Nuda unya ang Veritas VERITAS Nuda Veritas. Okay? Kung saman kasinabot na ta ha. Basin unya og naapog kay lain nga imarites diha na mapugos kita og pagpasabot hasta spelling kinsa ba ni kapangutanaw kuan ba kaning pagpaila sa imong kagalingon pod. Sige, salamat kaayo ha. Natong pa ang mother namo, ang ancestral house ng lula namo. Okay. Natakol ko ni dugay-dugay wadi niya ko ni erase. Okay, di ata sa laing pangutana. Laing pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Nahisgutan nimo Sir Frank sa unang episode ang mitugod sa free portion sa kabilin nga yuta. Kinsa man ang mag-enjoy sa free portion? Tinuod ba nga mahitabo lang nga dunay free portion kung ang tagtungod magbilin og last will and testament? I-direct na ko pagtubag sa imong pangutana. Tinuod ba nga mahitabo lang nga dunay free portion kung ang tagtungod magbilin og last will and testament? Ang tubag,
Yes. Oo. Kini nga mga pulong part, kung kita yano-yano lang, pobre ang atong pamon-pahon. No? Mura og ihalas kini nga termino sa atong pagpangdungog. Kini nga termino nga last will and testament uso ni sa mga sapian, sa mga milyonaryo, mga adunahan. Ilabi na kung daghan sila og mga anak. Ilabi na kung ang mga anak tagsa-tagsa ka mga di man ay magkapareha ang ilang karakter or attitude sa mga anak, na ay mga anak diha nga balasubas, naasay mga anak nga labi-labi kabuotan. Di ba? So, magulanon kayo ang ginikanan nga simba kog mamatay ni sila, magunsa man kini akong mga anak. Maglayog ba ni, mag-wrestling ba ka ni sila, or maglumba silang panimba ilanan nga mga buutan kini nato nga anak. Diba? So, pagpaniguro on the part sa ato mga ginikanan, ang ilang buhaton mao, magbuhat sila og last will and testament para nga samtang buhi pa, may bawaan sa mga ginikanan kung kinsay nakapanagiya sa mga luna sa yuta nga daghan kaayo, no? Daghan kaayo. May bawaan nila nga kini nga yuta para ni Pedro, kini nga yuta para ni Juan, pinagi sa pag-execute og last will and testament. Okay. Na unsa may kalahian sa ordinary nga pagpartisyon sa luna sa yuta kaysa dire nga last will and testament. Sa last will and testament, nanay kasulatan daan, buhi pa ang mga ginikanan. Dire mismo sa extrajudicial settlement of estate, mulugwa lang ni dokumento part kung patay na ang mga ginikanan. Unya diri sa extrajudicial settlement of estate, dinhi nagkakauyon ang mga kaigsuonan, ang mga igsuon ang mga anak. Pinagi sa pagbahin sa mga luna sa yuta, kabilin sa ilang ginikanan. Diri sa last will and testament, gapaniguro aron dili labad ang pagbinahinay sa mga propiedad. Ang mga ginikanan nga mga buhi pa, hala, pa-execute sa iyahang abogado og last will and testament nga ang abogado will have to prepare or will prepare such document upon the order or instruction from sa ilahang principal nga mao ang mga tag-iya sa luna sa yuta. Unya diha mismo sa last will and testament nakalain diha ang free portion kay mao na ang balaod. Naagyoy free portion. Now, di ba kung panalitan di magin may tabo magdungan og kamatay ang bana og asawa, di ba? May tabo lang magdungan og kamatay ang bana og asawa kung dunay sunog. Kana posible na may tabo. Pero talagsara na kay tabo part. Alright. And so, kung mapreparar ang last will and testament, paghuman og preparar ni bana, namatay si bana, ang last will and testament na ana. Asa man kuhaa ang bahin sa asawa nga conjugal share. Resulta sa ilahang kanang gingon na to nga property relationship. Kay ubos niya na mahimo man nga maisip na to ang property sa ilang kaminyon conjugal. So kung conjugal, unya namatay si bana, nakapreparar na siya sa last will and testament. Ang pauta na, asa man kuhaa ang bahin sa surviving spouse. Ang tubag, adto na to na kuhaa sa free portion. Free portion, tima niya, adto kuhaa ang conjugal share sa spouse, sa surviving spouse. Gikan sa free portion. Gitunga man gud na siya. Ang katunga mo na ang bahin-bahinon sa mga anak pinagi sa last will and testament.
So dito sa ang asawa nga surviving spouse adto kuhaan siya og bahin, managsama ang gidakon, no? Managsama ang gidakon sa ilang nasunod nga property resulta sa last will and testament. So kung panalitan ang bahin sa matag anak tag 5 hektaryas, mausab to ang 5 hektaryas nga ato kuhaon nato sa free portion nga atong ihatag ngadto sa surviving spouse. Ang nahabilin diha sa free portion, pwede dayon ihatag, ilakip sa panugon nga kining itaa, ako maning na-explain siguro na, kining itaa pwede ni ihatag sa katong tigkagod na kog lubi, labi na kung magata ko, kugihan ka ito siya magkagod og lubi, so believe kay ko niya, so ako na siyang binlan og pipila ka square meters nga yuta. Pwede ba na? Hindi man. Ang ga-execute sa last will and testament may gabuot. Pero langan lang nga proseso. Langan lang nga proseso. Ngano? Kaya naapay laing phase or stage ni ini nga subayo na to ay pa finally mahingpit ang atong pagpanagiya sa mga luna sa yuta subay sa last will and testament. Gatawag ni siya sa atong balaod nga probate or probate proceedings. Ang probate usa kini ka sistema or legal remedy nga atong atubangon ang korte sa pagpamatuod nga atol sa pag-execute sa last will and testament. Walay trampas nga nitabo. Wala dili under juris ang pag-execute sa last will and testament sa tag-iya sa luna siyota katong nagpaandam sa last will and testament. Wala hulgaa, wala bisan unsa. Kana mo'y atong ipangatarungan atubangan sa Regional Trial Court atol sa pag-file nato og kaso nga probate proceedings. Special man ni siya nga proceedings part. So, imong ipamatuod dito nga Senior Huwis, wala gyud, wala. Katong ako may gipa-execute gyud kay nining maong luna Senior Huwis, wala gyud kuan. Maingon ang korte mo ba? Maul gina. Wala gyud kuan, samok. Walay pressure kana amo ba? O sige, mag-decide ko ugma, balik mo dinhi. So aprobahan na sa judge. Aya pa mapahimudsan o ma-enjoy sa mga surviving heirs. Taas nga proseso. Pero sige lang, kay mga yutaan man sab ang kasagaran ingon ini. Kay diri sa extrajudicial settlement, peligro pa di mabahin. Moagi pagbalik sa korte, labi na kung awayan na. Kung naan nga naiaway diri sa pagbininay sa luna sa yuta sa extrajudicial settlement part, wala ginada. Maglaway na lang ta. Masundan na laglaing model ang sakyanan kay ang uban gusto sila makabaligya diretso sila property kay moawat sa salaing siligan nga mupalit og Jaguar. Oh, grabe Jaguar pag yun, do. Okay lang o kaha nga sigarilyong Jaguar. Sakyanan pag yun. Sa ingon na lang nana, I hope no, kung doon na mo i-follow up nga pangutana, buhatalan na ninyo. Ram Aberion, may hapon Sir Frank, watching on your program. Sige, si Miami Tanz, dagang kay pangalan si Miami Tanz. Sige, thank you so much nila Shirley Alvarez, of course ni Ma'am Fee Mundia, ni Inkagan, Insin, lisura sa ni imuhang pangalan oy. Sige, thank you. Ug sa atong mga kagalaan nga way paglubad, ang atong mga vloggers nga way undang sa pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon. Salamat, no? Salamat kayo og manginaot ko nga Miyerkules pohon naagyapon mo kadjot mas pikas ang kadjot na ha ni ay akong basahon sana ako noon sa masabni nga di man ni mulihok. Okay, maayong hapon. Ha? Nuda Veritas karon nga pizza.
Sir Frank, may hapon, sa baa kayo among silingan, sing along gahapon ramay ni sila oy. Kusog kayo ang volume sa ilang trumpa nga paminaw nako murag baili sa tibok kalibutan. Unsay among buhaton, Sir Frank, salamat. Asa ni nga barangay? Dangop ka sa kundili, doon na kay ilang barangay Tano, barangay Kagawa, Duol. Pero ang akong advice, direct dito sa barangay Kapitan, aron ato na ipatawag diha sa barangay Kapitan. Ha? O, dili may na magsaba-saba. Sobra ra po ni, sobra ra po kayo ni. Okay, sige, salamat na lang sa inyong pagsunod kanunay din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon o ang topic nga atong isgutan mao ning mosunod. Gipaybaw sa Ginoo kanato ang iyang walay kinutuban nga gugma ug kaluoy, bisan pa nga kita mga makasasalang dagko. Akong balikon ha. Gipaybaw sa Ginoo kanato ang iyang walay kinutuban nga gugma ug kaluoy, bisan pa nga kita mga makasasalang dagko. Part, sobrang natong oras dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Sa ngaan sa atong kauban karong hapuna, Ricky Langga, ako maingon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Maayong hapon.